Stella Kimbo, ang tanong, aatin ka kaya sa pagpapatawag sa'yo sa Korte Suprema? Nako, balita ko. Bug, bug, kinabahan na. Baka umiyak pa. Malamang mag-a-i-i-u-o pag pumunta sa Korte Suprema. Ito panurin po natin ang buong interview po ni Attorney Vic Rodriguez. Saludo po ako dito. Yan dapat ang nasa Senado. Ito yung video. It's very specific din yung kautusan. Dapat magpunta doon si Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanyang mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng Mababang Kapulungan dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga diyan sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Doon yung si Chief Justice at nandoon din si Senior Associate Justice Marvic Leonen at nandoon din si Justice Ko. At yun nga, ang napag-usapan ay binigyan tayo ng 3 sunod-sunod na araw na kung saan gagawin ang oral argument diyan sa Baguio City on April 1, 2, and 3. Initially, MJ at Admar ay isang araw lamang, April 1. Subalit kanina ay mukhang na-foresee ng ating mga kagalang-galang na hukom, hindi sasapat yung isang araw dahil na rin sa amin siguro magiging argumento, sa magiging argumento ng respondents, at sa magiging mga katanungan ng mga kagalang-galang na hukom. At ganun din, ipinag-utos ang presensya at kinakailangan na magpakita yung Congresswoman ng Marikina, yung chairman ngayon ng Committee on Appropriation na si Congresswoman Stella Kimbo. At ganun din, pinag-utos na dapat naroroon din ang mga kawani ng Senado at ng Mababang Kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. At ito'y mahalaga sapagkat matatandaan ninyo, nung una'y tinanggi nila na may blanco sa Bicameral Conference Committee report. Subalit nung hindi na nila maitanggi, inamin nila na may blanco at ang itinuturo ay ministerial duty na lamang daw ang natitira. Kaya hinayaan na lamang sa mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at Mababang Kapulungan ang pag-fill up ng 28 na blanks na nagkakalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Sir, basing on the body language ng mga kagalang-galang na hukom, do you see na itong mga development ngayon, isa rin po sila sa mga nagkaka-interest na ito po'y malinawan, itong issue na to? I think to be fair to everyone, even most especially to the honorable justices, I think lahat ng Pilipino na nakakaltasan tuwing kinsenas at katapusan sa kanilang sahod bago pa nila ito nahahawakan dahil nga mandatory members at may mandatory contribution sa PhilHealth ay interesado sapagkat sinasabi na yung mandatory deduction na yan sa ating mga sahod ay inilalagak para pondohan yung PhilHealth tapos binigyan ng zero funding for 2025. Siyempre, MJ, kahit kayo ni Admar, magtatanong, nasaan yung binabawas nyo sa amin tuwing kinsenas at katapusan? Akala ko ba mapupunta sa PhilHealth? Bakit zero funding ang PhilHealth ngayon 2025? Opo, Pasensya na kayo sa aking boses ako'y medyo paus na. At medyo hindi maganda ang aking karamdaman. Opo. Attorney Vic, noong nakarang araw, nagkaroon din ng mahabang oral arguments kaugnay naman sa issue sa PhilHealth. Itong mga issue na to, Attorney, ay magkakaugnay. At number one concerning dito, tayo mga Pilipino, lalo na yung mga maraming mahihirap na kababayan natin na indirect contributors ng PhilHealth. At may kaugnayan pa rin sa issue niyo pong isinusulong, ito pong 2025 BICAM report, sir. Tama yun. Ito'y interes ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa. Bukod doon sa zero funding or defunded ng PhilHealth for 2025, yun nga yung ating isa pang malaking question. Paano nakapagpasa ng taunang budget kung maraming blanco sa Bicameral Conference Committee report? Di na nila matatanggihan dahil inamin na nila na lumabas din yan, I think, sa inyong programa, sa inyong news outfit, lumabas din yan sa iba pang news outfit na inamin nilang may blanco. At ang pinakadepensa nga nila, ministerial duty raw.
Ministerial duty, yung 241 billion pesos na blanco. Kaya daw ipinagkatiwala na lang nila sa mga miyembro ng technical working group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Ito na rin ang naging kadahilanan, I think, kung bakit require o pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay naroroon ang lahat ng miyembro ng technical working group na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan at bahagi ng Finance Committee on the part of the Senate at ng Committee on Appropriations on the part of the House. Sir, nung nakaraan ay, di ba, hinahanap yung original na GAB at enrolled bill ng Supreme Court. Ito ba naipresenta na, sir? Nagdala sila ng kopya kanina. Subalit dapat yan ay ibinigay nila nung sila'y nag-file ng kanilang comment. So the lawyers of us petitioners manifested before the Honorable Supreme Court that we have yet to receive a copy of the enrolled bill, the original copy of the enrolled bill, and the General Appropriations Bill. So kanina lang namin nakuha at dalawang kahon yung enrolled bill, dalawang kahon din yung General Appropriations Bill. So bukas ay aming examine at will go through the documents at ikukumpara doon sa nakafile sa nahawak naming kopya. Kung ito ba'y pareho at iahambing din natin ito sa Bicameral Conference Committee report na blanco. Sapagkat MJ, kung yung sinumiti nilang enrolled bill ay mayroong halaga, yung mga blanco, lalong titining yung katanungan. Sino ang naglagay ng halaga sa mga blanco? Ewan ko lang kung kung makakasagot ng maayos yan si Stella Kimbo dyan sa Korte Suprema. Pero abangan natin yung oral arguments dyan kasi hindi naman natin napapanood yung video. Kung hindi, naka-live din naman yan sa Supreme Court kung saan maririnig natin sila kung ano yung sinasabi nila para alam natin kung anong nangyayari dyan. Pero ito lang tingin ko. Naalala niyo po yung yung nagkaharap sila ni VP Sara Duterte diyan sa Kongreso. Bili ba kayo sa pinapakita doon ni Stella Kimbo na kung saan ay nagkabuhol-buhol na rin yung mga pinagsasabi niya doon? VP Sara pa lang yung kaharap niya ha. Paano kung nandiyan na sa korte na posibleng sana naman ay mukhang malapit na tayo dyan sa katotohanan. Kaya sana tuloy-tuloy po ito kasi mukhang lamang tayo. Kasi hindi natin pwedeng pabayaan yan na ganyan na lang gagawin nila sa budget. Ang una nating pasasalamatan po dito, kaya nabubuking tong mga to, itong si Attorney Vic Rodriguez, napakagaling na abogado at kailangan natin yan sa Senado. Attorney Vic Rodriguez, saludo ako sa iyo.